Southern China nilulubog ng maladilubyong baha. Ilang daang tao na ang nasawi. Libo-libong pamilya na ang naapektuhan at milyong-milyong ari-arian na ang nasira. Mahigit 40 plus na ang mga nasawi dahil sa pagbaha at pag-landslide sa Guangdong Province. Nanawagan naman ang Chinese leader na si Xi Jinping nitong Martes na gawin ang lahat ng makakaya para mapangalagaan ang buhay at mga ari-arian. Maraming kalamidad ang dumalaw sa China, bunga ng kalikasan nitong mga nakaraang buwan. Mula sa matitinding pag-ulan na nagdulot ng malawak na pagbaha, tila hindi tinatantanan ng mga sakuna ang bansa. Naglalagay sa panganib sa buhay ng mga tao at nagiging sanhi ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian. Ano ang lawak ng mga trahedya at epekto nito sa mga Chino? Ito kaya'y isang patunay ng lumalalang problema sa ating mundo sa isyu ng climate change? Yan ang ating aalamin. Highway collapse. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China nitong nakaraang buwan lamang ng Mayo. 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60-feet segment ng isang expressway sa Guangdong Province. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Nasa 23 na mga sasakyan ang nakuha mula sa pag-rescue at 30 sa mga tao ang nasugatan. Mahigit nasa 184 square meters ng highway ang naapektuhan ng ulan at na-disintegrate. Dam failure. Halos 6,000 katao ang napilitang mag-evacuate sa probinsya ng Hunan noong July 6, 2024 dahil sa isang dam failure. Ayon sa state news agency na Xinhua, noong Biyernes ng hapon, nagkaroon ng problema sa Dongting Lake. Ang lawa na ito ay tinaguriang ikalawa sa pinakamalaking freshwater lake ng China. Ang rupture sa lawa ay may lawak na 226 meter, 740 feet, na nagtulak sa mga autoridad para ilikas ang nasa 5,700 na residente. Dahil sa pangyayari, mabilis na kumalat ang balita at mabilis na kumalat ang mga litrato at video na nagpapakita kung gaano kalala ang naging pinsala ng dam failure na ito. Makikita sa mga ito kung gaano inanod pati ang mga malalaking truck at sasakyan at pagbaha sa mga kabahayan. Umaksyon naman agad si Xi Jinping at nananawagan sa agarang pagkakaayos at pag-agap sa sitwasyon, ang hagupit ng buhawi sa China. Noong Hulyo 6, 2024, isang malakas na tornado ang tumama sa bayan ng Kaiyuan sa Shandong Province, kung saan 5 tao ang namatay at halos 100 ang nasugatan. Ayon sa Dongming County Emergency Management Bureau, ang tornado ay nagdulot ng matinding pinsala kasama na ang pagkasira ng 2,820 na bahay. Ang mga dramatikong video na kumalat sa social media ay nagpakita ng pagbubunot ng mga bubong ng mga bahay at pag-alis ng mga puno habang tumatapon ang mga debris sa hangin. Ngunit ang tornado na ito ay isa lamang sa maraming naganap sa China. Noong Abril, isang tornado rin ang tumama sa Guangzhou na pumatay ng 5 tao at nasugatan ng 33. Matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa tornado, nakaranas din ang Southern China ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sanhi ng walang humpay na pag-ulan. Mula noong Hunyo 9, 2024, mahigit 13 katao na ang nasawi at libo-libo ang inilikas. Sa lungsod ng Meizhou sa Guangdong Province, 9 na tao ang namatay at mahigit 10,000 ang kinailangang ilikas. Mahigit 130,000 tao ang nawalan ng supply ng kuryente. Sa kalapit na probinsya ng Fujian, 4 na katao ang iniulat na nasawi dahil sa malalakas na ulan. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 586,000 katao ang apektado ng kalamidad sa buong bansa. Ang mga emergency responders ay patuloy na nagsasagawa ng rescue operations gamit ang mga speedboats upang mailigtas ang mga stranded na residente. Mga sanhi ng sunod-sunod na sakuna. Ang mga sunod-sunod na sakuna sa China ay hindi na bago. Ang malalakas na tornado at matitinding pag-ulan ay kadalasang dulot ng masamang kondisyon ng panahon. Sa kaso ng tornado, ang matinding convective weather ang nagdudulot ng pagbuo ng malalakas na buhawi. Ang pagkakaroon ng mababang ulap at matinding hangin ay nagiging dahilan ng pagbuo ng mga tornado na nagdudulot ng malawakang pinsala sa kanilang daanan. Samantala, ang matinding pag-ulan ay nagdudulot ng flash flooding at mudslides na lalo pang pinalala
ng mataas na level ng tubig sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Ang mabilis na pagtaas ng tubig ay nagiging sanhi ng malawakang pagbaha na naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga residente sa apektadong mga lugar. Severe drought. Dahil sa labis na nararanasang init, ang bansang ikalawa sa may pinakamalaking ekonomiya ay nasa peligro. Dahil sa panahon, ang lugar ng China na nagpe-produce ng bigas at trigo, wheat, ay nanganganib. Naapektuhan ng grabe ang summer planting season ng bansa dahil sa mataas na pagbabago ng panahon. Mayroong emergency alert sa 17 probinsya ng China na nakakaranas ng mainit na panahon. Kasali dito ang mga major agricultural regions na Henan at Shandong. Ayon kay Yang Wentao, isa sa opisyal ng probinsya, ang Henan ay ang China's top wheat producing region. Halos 1/4 ng total output ng China ay nagmumula dito. At nitong buwan ng Mayo, mahigit mas mababa ang pag-ulan sa lugar ng 70% kumpara sa nakaraang taon. Sinabi ng China Meteorological Administration, CMA, na 28 na regional weather stations ang nakapagtala ng pinakamataas na temperatura sa kasaysayan sa kalagitnaan ng Hunyo. Ang lungsod ng Fenyang sa hilagang probinsya ng Shaanxi ay nagtala ng pinakamataas na temperatura nito na 40.2 degrees Celsius, 104 Fahrenheit. Naranasan ng China ang pinakamainit na tagsibol ngayong taon. Ang pambansang average na temperatura mula Marso hanggang Mayo ay umabot sa 12.3 degrees Celsius. Ang pinakamataas mula noong nagsimula ang pagtatala noong 1961 ayon sa National Climate Center. 12 pambansang meteorological stations ang nagtala ng mga temperatura na umabot o lumampas sa mga record. Noong nakaraang taon, ito ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng bansa. Ang sunod-sunod na sakuna sa kalikasan sa China ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan, ng kalikasan at ang kahinaan ng tao sa harap nito. Sa kabila ng mga trahedyang ito, ang determinasyon at pagsisikap ng mga tao na magkaisa at magtulungan ay nagbibigay pag-asa na malalampasan nila ang anumang pagsubok. Sa pamamagitan ng masusing paghahanda at maagap na pagtugon, inaasahang mapapabuti ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga ganitong uri ng sakuna sa hinaharap. Sa sunod-sunod na kamalasan na bumibisita sa China, kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? Walang ibang mahika o komplikadong eksplanasyon kung bakit ito nangyayari. Siyensya na ang nakapagsasabi noon pa lamang na matindi ang bagsik ng climate change. Ang sunod-sunod na dilubyong ito ay ganti lamang ng kalikasan sa bansang may pinakamalaking ambag sa pagkasira ng mundo. Sa iyong palagay, ano na lamang kaya ang kahihinatnan ng China kung ang sunod-sunod na dilubyong ito ay hindi na tumigil pa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share ng video. Hanggang sa muli, salamat at God bless.